Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. Dapat yung ano diyan, kung sino yung ano yung hindi naman Marines tapos pinapangatawanan na maging Marines, yun unang mga ikulong eh. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Remy Boy Okay na yan, putang ina. Barbie na nga lang. Eh, masyado mong dinidiinan yan eh. Yung mga inconsistency ang pag-usapan. Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel. Dinidiinan na lang yung ano, Diyos ko. Maging happy na lang kayo, 18 Barbie, dahil Barbihan lang naman ang inyong ano, ang inyong lakaran dyan. Ngayon no, mga kababayan, dumako tayo. Eh, sandali. Dahil kay Erwin Tulfo, ito. Ayan, sabi ko sa inyo panibagong kaso ang kakaharapin ng 18 marites, mga boss Chipamo, sir. Dahil si Erwin Tulfo, mga kababayan, ayan, Senator Erwin Tulfo nagtungo na sa Pasay RTC upang magsampa ng libel case laban sa ilang miyembro ng 18 bodyguards. Alam nyo mga bodyguards, mga Barbie, no? Kung makakatanggap kayo, kung meron man, kung binigay na, baka ma-estapa pa yan. Ano? Kung makakatanggap man kayo, 5 milyon, Diyos ko po. Sana inisip nyo, 5 milyon, magkano ang kakaso sa amin? Magkano ang ano sa amin? 20 milyon, eh baka 100 milyon pa gastusin nyo sa danyos nitong mga paninira ninyo. Lugi pa kayo ng 95 milyon. At panigurado ako, yung mga nasa likod ninyo, pagkatapos na lahat ng ito, tataguan na kayo niyan. Hindi na kayo susuportahan niyan. Oh, wala na kayo dyan. Basura. Ginamit lang kayo. Nagpagamit naman kayo. Oh, kaya ayan, ipit kayo. Imbis na sana, nananahimik yung mga buhay ninyo, sa pamilya ninyo, eh yan pa mangyayari. O baka na ipangako pa sa inyo. Pag nanalo si Sara Duterte, yung ibang mga may kaso sa inyo, absuelto na. O baka kayo kumagat. O, di ba? Eh madami pang kakaharapin ang vice presidente. Kailangan lagpasan po muna yung impeachment. Sabi ni ina mo, 5 million tapos asawa lang gagastos. Uy, 18 marites, nako. Eto 18 marites, real talk to. Alam mo ba yung mga nakukulong, iniiwan na ng asawa. Habang nasa oblo kayo, iba na jujugjug dyan. Hindi, real talk lang mga kababayan. No? Naku, isipin nyo pag nakulong kayo, yung mga asawa ninyo, eh, siyempre, isipin yan. Naku, hindi na makakalabas yung mister ko. Sama na ako sa iba. Imagine niyo 18 marites, kung napapanood nyo itong video ko, ano? Kung napapanood nyo yung video ko, tapos kayo makukulong na. Naku po, sabi ng asawa, nangungulila ako sa asawa ko. Wala yung asawa ko. Kailangan ko ng batuts. No, kailangan ko ng batuta. Oh, yari. Yari. No, naku, nakita. Ay, yung kapitbahay namin, ang gwapo. No, pogi nung kapitbahay namin. Eh, hindi naman malalaman ng mister ko ito. No, kung malaman man, nasa kulungan siya, nasa oblo siya, hindi na makakalabas. Eh, pabembang nga. Ay, hare! Ang sakit ng ulo ninyo dun. Habang kayo nasa loob. Hindi totoo. Yung iba, sumasama na sa ibang lalaki. Naku po, 18 marites as saklap nun, naiputan sa ulo. Huwag kayong magbibigti doon sa loob kapag ka nangyari sa inyo yun, ha? No? E tingin ko naman malabo naman. Oh, malabo naman kasi inilalayo sa inyo yung mga bagay na maaaring makapanakit ng ibang tao o maaaring saktan nyo ang sarili ninyo. Dahil pag ito, yung lahat ng yan, mga kinaso sa inyo, eh nag-push through, legit. No? Isipin nyo, isipin nyo pag nasa loob na kayo, naku po, iba na bebembang sa misis ko. Di ba? Mga kababayan, nasan pa? Ano ba dito? The House, ano sabi dito? 2 House prosecutors question inaccuracy in 18 Marines